pamasahe sa jeep, bus, TNVS, airport taxi, hanggang eroplano, tataas na rin. 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Umarangkada na. Pero ang ayuda, kulang para sa ilang grupo. Vice President Sara Duterte, ipinababasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Wala anyang sapat na ebidensya. Nilabag ang kanyang karapatan sa due process at may double standard ang komite sa pagtalakay sa impeachment complaint niya at sa Pangulo. Komite sa Kamara, kinontra ang mga yan. Kumakalat na video ng lalaking puwersahang isinakay sa isang sasakyan sa Tagbilaran, Bohol. Iniimbestigahan kung insidente ng kidnapping. 7 buwang gulang na sanggol sa India, naipit ang braso sa pinto ng elevator. Aking liwanag, boses ko'y nagtitingling. Cast ng inaabangang musical drama na Born to Shine. May patikim sa mga aabangang awitin sa serye. At Caprice Cayetano, tinupad ang isa sa kanyang pangarap. Pagkatapos ng haling Kapuso Big Winner ng PBB Collab 2.0. Naging reward ko rin po yun para sa sarili ko. This is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay natataas ang pamasahe sa jeepney, sa bus, airport taxi at TNVS. Naepekto pa rin ang walang prenong pagmahal ng krudo. Pero sa Huwebes pa yan mga kapuso, kaya isumbong ang mga maniningil ngayon pa lamang o yung maniningil ng walang paskil na taripa. At tila walang bakasyon sa mga kalbaryo dahil pati pamasahe sa eroplano tataas sa April 1 kung kailan Semana Santa at inaasahang tag-init na. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel, Vicky, Emil, ito na yung epekto ng krisis sa gitnang silangan dito sa atin. Yung mga pamasahe nga ng halos lahat ng mga pampasaherong sasakyan magtataas yan simula sa Huwebes. Yan ay mula sa mga jeep hanggang sa mga TNVS. Sa Huwebes pa ang dagdag singil sa pamasahe pero pahirapan na ng pagkuha ng pasahero ang mga modern jeepney sa Litex Road sa Commonwealth, Quezon City. 2 piso ang dagdag pamasahe sa unang 4 na kilometro at 20 sentimos kada kilometrong biyahe. Malaking tulong din po yun. Boss din po pasahero. Ibalik na natin yung kalabaw. Yung mga sa nauna, di ba? Piso naman ang dagdag sa minimum fare ng traditional na jeepney at 20 sentimos din sa kada kilometrong dagdag. Dasal ni Mang Dodong, mapunan nito ang nawala nilang kita dahil sa diesel price hike na mahigit 40 pesos na sa loob ng 2 linggo. Kung aabot talaga to ng buwan, wala na talaga magawa. Bitaw na. Oo, bibitaw na. Kung maabot na to ng mga kahit 120, wala na. Wala na talagang kikitain. Talagang gutom na. Pero ang 3 driver ng operator na si Mang Alex tumigil na sa pamamasada dahil sa mahal ng diesel. Hindi na daw nila kaya mag-boundary. Taas na ng gas. Yung piso, ba dadagdagan kayo ng piso? Walang kwenta yun. 2 piso naman ang dagdag sa minimum fare sa ordinary bus at 3 piso kung aircon. Kung hindi yan itinaas, magbabawas na sana ng mga bus ang isang operator sa Metro Manila. We will see to it if the binigay ng LTFRB sa amin is enough for the increase. Pero kung dadagdag, maaring we're planning to file again an increase. 15% naman ang dagdag sa dating singil ng mga P2P bus na nakadepende sa kanilang ruta. Nauna nang inanunsyo ang sa mga provincial bus na pisong dagdag sa unang 5 kilometro kung ordinary. May dagdag din sa mga susunod na kilometro ordinary man o aircon. Ang malaki ay sa mga airport taxi, 40 pesos ang dagdag sa unang 500 metro at may hiwalay pang dagdag sa kada 300 metro at kada 2 minutong biyahe. Sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, bukod sa dagdag 20 pesos sa dati ng base fare, ay magkakaroon na ng 15 pesos na pick-up fare.
Ang hindi na lamang nagtataas ng kanilang pamasahe, yung mga motorcycle taxi, mga regular na taxi at mga UV Express. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na sila sa dagdag singil sa pamasahe dahil meron na silang petisyon na nakabinbin sa LTFRB para humingi ng dagdag sa pamasahe. We'll decide on this next week. Okay. We will look into the possibility kung justified ang provisional increase in the... Kailangan magpa-scale ng fare matrix o taripa ang mga pampublikong sasakyan bago sila makasingil ng dagdag pasahe simula Huwebes. Posible yang bumaba kung huhupa ang tensyon sa Middle East. Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operation. Pwede ko kami mag-issue ng provisional reduction para ibaba ho natin. Kasi kawawa corresponding date. Sa mga mag-e-eroplano naman, lalo na ngayong Semana Santa, tataas din ang pamasahe. Mula sa kasalukuyang level 4, magiging level 8 ang fuel surcharge para sa mga biyahe mula April 1 hanggang 15. Ibig sabihin, ang fuel surcharge na nasa flight tickets ay magiging mahigit 250 pesos hanggang halos 800 pesos para sa mga domestic flight. Mahigit 800 pesos hanggang mahigit 6,000 pesos naman sa international flight. Pinaikli naman ng Civil Aeronautics Board o CAB ang panahon ng pagre-review ng mga fuel surcharge. Mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Vicky, paalaala ng LTFRB bago makapaningil yung ating mga driver sa ating mga motorista, mga pasahero, dapat nakapaskil yung taripa o yung fare matrix sa kanilang mga sasakyan. Meron pa rin namang discount yung ating mga estudyante, senior citizen at PWD. Kaya kapit sa Huwebes, Vicky. Kapit na nga. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sabay sa ikalawang linggo ng mega oil price hike, ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga driver ng public transportation. Mismong Pangulo ang nanguna sa pamimigay niyan sa Maynila, pero mga tricycle driver lang muna sa Metro Manila ang binigyan. Ang schedule ng iba sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Mga tricycle driver sa Metro Manila ang unang naambunan ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD para sa transport sector. Kabilang sa kanila si Mang Joseph, nakabadong hindi magtatagal ang ayuda. 2 linggo. 2 linggo po. Pero ikinatuwa na rin yan ng iba para may pantawid sa panggastos. Iaano ko muna yung bilihin ko sa gamot, sa mga maintenance ko, sa pagkain. Marami ho. Salamat po. Kahit pa paano po makakaraos kami. Yung mga tricycle driver, nabubuhay lang yun sa 5-6 Utang rito, utang ron. Kaya pagdating ng hapon, ang nauuwi na lang yan, talagang pangkain na lang. Ang pamamahagi ng naturang ayuda sa Maynila, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. 38 ibang lugar pa ang itinalaga na maging payout center para mapabilis ang distribusyon. Wala namang gabay sa kung paano gagasusin, pero ang ideya sana ay ipandagdag nila yan sa pampakarga ng gas para hindi sila matigil sa biyahe at kumita pa rin ng panggastos sa araw-araw. Paikutin pa rin ang ayuda kumbaga para hindi agad maubos. Talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Sa susunod na linggo, mga jeepney, bus, taxi, TNVS drivers, motorcycle taxi at delivery riders sa Metro Manila naman ang bibigyan. Pagkatapos ng Semana Santa, susunod na rin ang mga nasa sektor ng transportasyon sa probinsya. This is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganitong nangyari. Pataas ang lahat ng petroleum product. Ang pinamigay na ayuda ngayong araw ay mula sa 30 billion pesos sa paunang pondo para dyan ng DSWD. Ang tanong ho ng ilang beses ho natin kayang magbigay ng ganitong mga ayuda? Well, ako basta ang direktiba ng ating Pangulo, simple lamang, for as long as it takes. Nakalaan ng pondo, ang sabi nga niya, patuloy na susubaybayan ng pamalang nasyonal itong mga increases. Bukod pa yan sa talagang fuel subsidy mula sa Transportation Department. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.
Inalmahan naman ng ilang driver ang hindi nila pagkakasama sa master list ng mga dapat makatanggap ng ayuda. Kaugnay naman ng taas pasahe, may mga nakukulangan kaya tuloy ang transport strike ng isang grupo sa Huwebes. Nakatutok si Ian Cruz. Maagang pinilahan ng mga tricycle driver ng batasan TODA o Batoda pero inabot pa ng 30 minuto bago sila nakapasok sa lugar ng pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa Batasan Hills, Quezon City. Driver's license at photocopy nito lang naman ang ipakikita pero 2 oras bago nakuha ng lady trike driver na si Ana Fe ang 5,000 pisong ayuda. Pandagdag din po panggastos. Kasi hindi naman po gasolina lang tumaas, lahat po tumataas. Lalo na sa pagkain. Kasi mahalaga po yung pagkain. Kasi kung hindi po kakain, paano ka mabiyahe? Di lalong gutom. Si Oliver Badwa, walang balak tumigil sa pamamasada at ibinili ang ayuda ng pamalit sa pudpod na gulong ng tricycle. Malaking bagay po sa amin to. Kita po, nakabili po kami ng gulong, interior. Sa pamilya ko po, may pang budget na po kami pang 1 linggo o susunod pa ng linggo. Pero sa mahigit 2,000 miyembro ng Batoda, may 1,500 lang ang nasa master list. Ako 12 years na ako bumabiyahe. Bakit yung pangalan ko wala? Tapos yung mga 1 taon, 2 taon, nasa listahan na. Kung kailan magpe-payout, nasa kanila babaguhin yung master list. Ngayon po, marami po kami ngayon dito. Halos lahat po kami wala po kami doon lahat. Nakipag-ugnayan ang Batoda President sa kinatawan ng City Hall at DSWD. Pag walang made it initial, walang birthday, hiniwalay po nila. Hindi naman po nila inalis, hiniwalay lang. For compliance lang po. Kaya hindi makita doon sa may payout. Yeah, po. Halos ganito rin ang problema sa Holy Spirit. Doon po sa dating listahan na unang nirelease ng TRD, may mga pangalan puro yung mga kasamaan ko. Pagdating po dito sa payout, mga wala po. Ay sana po maayos yan at para makakuha rin naman kaming hindi makakakuha. Lahat yan masasama at mabibigyan ng tulong pinansyal. Huwag muna kayo mag-worry na kung wala kayo sa araw na to kasi tuloy-tuloy pa ang submission ng mga listahan. Aabot sa 139,000 tricycle drivers sa NCR ang bibigyan ng ayuda na mula sa Pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Sunod na bibigyan ng driver ng iba pang public utility vehicles. Kabilang din sa tugon ng gobyerno sa mega oil price hike ang dagdag pamasahe. Pero nakulangan ang grupong Manibela sa pisong fare hike ng traditional jeepney. Daigpaan nila ang nanlilimos kaya tuloy ang nationwide transport strike sa Huwebes. Pinagbigyan na nga ng piso. But to say sampal yan, insulto naman sa mga commuters yan. Pagbabayag sila ng karagdagan. Diba? This will effectively increase over 1,000 pesos. Kung akala nila they need more, then file it. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pansamantalang inalis sa pwesto ang hepe ng Tagbilaran Police at 4 itong tauhan habang gumugulong ang investigasyon sa inilalang kaso ng pagdukot sa Bohol. Nahulikam ang insidente at tinutukan ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa viral na ngayong video, kita kung paano pwersahang isinakay ng 4 na lalaking may takip ang mga ulo ang isang lalaki sa kotse malapit sa bus terminal sa Tagbilaran City, Bohol nitong Miyerkules. May mga taong nasa paligid, ngunit walang nagtangkang pumigil o makialam. Ang hinihinalang kaso ng kidnapping, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya. Sinusuyod ang makuha ng CCTV ng mga establishmento sa lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Land Transportation Office o LTO upang matukoy ang plaka ng sasakyang nakita sa video. Magbibigay rin ng 50,000 na pabuya ang lungsod para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkilala at pag-aresto sa mga responsable sa insidente. Till now, there was no blotter report or missing person report related to that incident. That's why when I posted it, I did not say it's kidnapping because nobody reported somebody got kidnapped. So it's also irresponsible for me to say it, especially that I am the mayor of Tagbilaran. So what I said in my public post is that the video being circulated is now being investigated by the regional PNP.
Nirelieve na rin ang hepe ng Tagbilaran City Police at 4 na pulis nito kaugnay ng insidente. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Huli sa entrapment operation sa Pasig City ang lalaking 4 na taon umanong ng haras sa dati niyang kapitbahay. Ang suspect, malaswa umano ang alok na ipinapadala sa biktimang menor de edad pa noon. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na nakaporma ang suspect na makorner siya ng mga pulis mula sa anti-cybercrime group sa Pasig City. Dito na nagtapos ang 4 na taon umanong pangaharas niya sa dating kapitbahay. Yung lalaki ay siguro obsessed sa kanya dahil ang pagkakaalam namin ay dati niyang kapitbahay. Ayon sa ACG, taong 2022 nagsimulang magpadala ng DM ang suspect sa social media account ng biktima na nooy 17 anyos pa lang. Kahit na i-block daw ng biktima ang account ng suspect, nakagagawa pa rin ito ng paraan para makontak siya gamit ang ibang account. Mga indecent proposal, mga bastos at nagpapadala pa ng mga explicit photos na parang inihikayat siya at inooperan pa nga siyang pera. Hindi na nakatiis ang biktima, kaya nagpa siyang magsumbong sa mga pulis na nagsagawa ng entrapment operation. Verify niyo na yung cellphone. Ate, lapag mo. Tawagan mo ulit. Cellphone mo yan, ha? Naharap ang suspect sa reklamong gender-based online sexual harassment at grave coercion kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong sa isang detention facility sa Pasig City. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Bukod anya sa kawalan ng sapat na ebidensya, nilabag din umano nito ang kanyang karapatan sa due process at double standard ang pagtalakay ng House Committee on Justice. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa 15 pahinang sagot ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sinabi niyang ang mga panibagong impeachment complaints ni-recycle lamang mula sa reklamo noong 1 taon na dineklarang void ab initio ng Korte Suprema. Puro daw ito opinyon, espekulasyon at konklusyon at hindi mga ultimate facts. Yun yung sinasabi nilang attorney, wala namang sinasagot sa mga aligasyon si VP. Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute yung impeachable offenses na pinaparatang nila laban sa ating Vice Presidente? It is not for the Vice President to prove her innocence. It is first for the complainants to actually prove na meron siyang ginawang mali in the first place. Pagdiin ni Duterte, ang simpleng aligasyon lamang ay hindi ebidensya at mga aligasyong nakabase sa espekulasyon ay hindi dapat tanggapin. Kaya hiningi ng bise na i-dismiss ang impeachment complaints. Una niyang katwiran, nilabag daw ang kanyang karapatan sa due process. Double standard daw ang pinairal ng komite sa pagtalakay sa impeachment complaints laban sa kanya at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Agad daw kasing isinantabi ng komite ang mga seryosong aligasyon laban sa Pangulo. Pero sa kanyang kaso, sabi ni Duterte, itrinato daw bilang katotohanan na ang mga aligasyon pa lamang sa kanya at hinusgahan na ang bigat ng mga pinipresentang ebidensya ng mga complainant na ihaharap pa lamang sa impeachment court. Hindi pwedeng meron kang one set of standards para sa isang impeachable officer and another set para sa isa namang impeachable officer. Kaya natin sinasabi na double standards. Bakit yung naghahanap ka ng final decision doon sa impeachment complaints at laban sa Pangulo, pero pagdating sa Vice President, wala namang ganong usapan na kailangan may final decision ng mga korte. So mani-maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, tinukoy ng bise ang notice sa disallowance ng Commission on Audit na basihan daw ng akusasyon. Sabi niya na hindi raw pinansin ng komite na may petition for review pa ito na nakapending pa sa Commission on Audit. Kailangan mong pakita unang-una na nag-disburse ng pera, kailangan mo pakita pangalawa na nagkaroon nga ng personal gain, kumbaga nabigay o na-transfer sa kanya yung pera na yon, which was not alleged doon sa mga offenses.
Ayon sa bise, bahagi daw ng due process ay pagtrato ng patas. Kung hindi, maituturing na void ang proseso at isang paglabag sa constitutional rights. Binanggit din sa reply ang affidavit ni Ramil Madriaga, ang napakilalang bagman umano ng bise. Sabi ni Duterte sa kanyang reply, itunuring na ng komite bilang gospel truth ang kanyang mga sinabi kahit wala naman daw itong iniharap na ebidensya. Ang akusasyon namang plunder, malversation at graft, wala rin daw basihan. Kasama rin sa akusasyon laban sa bise ang pagkuha ng contract to kill laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero sa kanyang reply, sinabi ni Duterte na wala naman daw pinakitang ebidensya na may ganong kontrata. Sa sinasabi namang meron siyang di maipaliwanag na yaman na hindi niya inilagay sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth, sinabi ni Duterte na ang aligasyon ay nakabase sa kanyang mga salin bago siya maging Vice President. Sinabi na raw ng Supreme Court na ang mga akusasyon dapat ginawa sa termino ng isang impeachable official, hindi bago siya nahalal o na-appoint. Sa akusasyon namang meron siyang hindi idineklara mga bank accounts, nakabase lamang daw ito sa isang online article noong 2016, kaya maituturing daw itong hearsay o chismis lamang. Kaya sa mga impeachment complaints daw, walang naipakitang ultimate facts na susuporta sa anumang impeachable conduct. Ipinauubay na raw ng depensa sa komite ang kahihinatnan ng impeachment complaint sa Vice President. Umaasa silang pagbobotohan ito, hindi lamang base sa kanilang konsensya, kundi base sa mga ebidensyang ipinisinta sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Nagpasabi na ang mga complainant sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na hindi sila magsusumite ng kontratugon sa sagot ng bise sa mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa manifestation of waiver ng mga complainants sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nilang hindi na nila kailangang sagutin ang Consolidated Verified Answer ad Cautelam na isinumite ng bise sa House Committee on Justice. Nabasa namin, walang specific denial as to specific paragraphs of the 98-page complaint that we filed. So for that reason alone, talagang wala pong basihan, wala pong silbi yung paghahain ng isang reply to an answer na hindi naman po sinunod. Ano yung pinaka-basic requirements sa rules. Pinabulaanan ni Atty. Ligutan ang mga sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa mga reklamo. May isang eyewitness. May mga notice of disallowance, audit observation memorandum from the Commission on Audit. May mga documents evidencing payment na sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ito yung mga taong to do not exist fictitious. Despite that, you still have the courage and the gall to claim wala man lang ultimate facts. Pinabulaanan din niyang recycled ang mga alegasyon na ayon sa bise ay ibinasura na noon ng Korte Suprema. Kami yung sumulat ng third impeachment complaint, hindi po ni-recycle yan. Hindi po rin-recycle yan. Tsaka isang bagay na dapat we have to settle, no? Yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives last year, never po diniscuss ng Supreme Court na walang basihan on the merits yung impeachment complaints filed last year. Si Atty. Nathaniel Cabrera, complainant sa fourth impeachment complaint laban sa bise, naghain din ng manifestation of waiver to file a reply. Sabi ni Cabrera, dahil hindi rin naman daw sinagot ng bise ang mga alegasyon at wala rin itong inihayag na bago, wala na raw saysay at makatatagal pa sa proseso kung maghahain pa siya ng sagot. Ang pahayag-an niya ng kampo ng bise na walang ultimate facts sa mga reklamo ay bunga ng maling pagkakaintindi sa rules na pwede nang humingi ng detalyadong ebidensya sa puntong ito ng impeachment proceedings. Dahil hindi na naghain ng reply ang mga complainant, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro na pwede nang talakayin ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, pinabulaanan ang sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaints. Hindi rin daw totoo ang bintang ng bise na mayroon silang double standard
pagdating sa impeachment complaints laban sa bise at laban kay Pangulong Marcos. They failed to show proof of the president's personal involvement or participation in the alleged offense, no? Sa case ng Vice President, to illustrate again, the offense of threat, what evidence will you still require? Res ipsa loquitur, it is the Vice President who is uttering the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Now, about the confidential fund, you remember Congresswoman Laila De Lima even read and showed the certification of the training of the military to with the signature of the Vice President. Kinontra rin ni Luistro ang sinabi ng kampo ng bise na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Well, I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Memorable experience ang hatid ng ilang Sparkle Stars at ex-PBB Collab 2.0 housemates sa Kabuteño Festival ng mga taga-General Mariano Alvarez, Cavite. May report dyan si Diane Localiano ng GMA Regional TV. Mula sa nakakaindak na street dancing hanggang sa iba't ibang masasayang aktibidad, kinagiliwan ang week-long celebration ng Kabuteño Festival 2026 sa bayan ng General Mariano Alvarez, Cavite. Nakiparty at dumalo ang ilang Kapuso Star sa Kapuso Spotlight, Gabi ng Pasasalamat. Present sina PBB Celebrity Collab 2.0 ex-housemate Sofia Pablo, kalab team nitong si Allen Ansay at rising teen star Lee Victor. Naghandog pa sila ng energetic at all-out kilig performances. Grateful sina Sofia, Allen at Lee sa mainit na pagtanggap ng fans. Sa mga GMAnians and Caviteños na pumunta ngayong gabi, maraming salamat po sa pagpunta and sana nag-enjoy kayo kahit na saglit lang. Sobrang daming tao and sobrang excited silang makita kami. And kami rin, sobrang excited kami na pasayahin sila. Super nag-enjoy ako at kitang-kita ko din sa mga nanonood. Morning race po ako dito kaya privilege po na makapag-perform dito kasi yun nga, proud to be Caviteño. Bukod sa Kapuso Spotlight, inabangan din sa pista ang Lakan at Lakambini ng GMA 2026 Coronation Night. Pinakilig ni Christopher Martin ang mga kandidata sa kanyang soulful serenade. Pinahanga naman ni All Out Sundays Queendom Diva Hannah Prisilas ang Kabuteño audience sa kanyang powerful vocals. Grabe! Paglabas ko, sobrang naramdaman ko agad yung mga kapuso natin. Ayun talaga yung nagpa-hype up sa akin. Sobrang grabe yung energy ng mga kapuso natin dito. Sa lahat ng kandidata, at lahat ng contestant, napakaganda niyo po. Congratulations sa inyong lahat. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Diane Localiano, nakatutok 24 oras. Susunod! Mga nasagip na kabataang pinaghahasik umano ng karahasan. Mahigpit na binabantayan lalo't balik pa aralan na. Mga reklamong malversation laban kay Senador Joel Villanueva, kaugnay sa maanumalyang flood control projects, inendorso na ng Justice Department sa Ombudsman. At cast ng inaabangang musical drama na Born to Shine, may pa-mini concert sa kanilang MediaCon. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.
Sa bawat proyekto ng pamahalaan, bawat pisong inilaan nararapat lamang bantayan. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project. Mula sa flood control projects hanggang sa mga pagdinig, nangunguna ang GMA Integrated News. Masinsinan ang pagsusuri, nagbabantay, naninindigan. 80 na ako eh! Araw-araw baha! Puro magnanakaw! Ito ang Bantay Kaban ng Bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year. Person of interest, siya yung, and it's literally what it is, no? Isang person of interest, interesado yung police at ang mga investigador sa kanya kasi meron siyang connection dun sa krimen. Either maaari siyang source of information, maaari siyang possible suspect na meron siyang kinalaman. So, but not necessarily na siya ang gumawa ng krimen pag sinabing person of interest. Hindi automatic na pag inimbita siya ng police for questioning, hindi automatic na ay siguro siya yung pinagsususpetsahan na gumawa ng krimen. The person of interest can be anybody na pwedeng tanungin ng police for information. If you are a person of interest, you can actually turn down, since it's a quote-unquote invitation, you can actually turn down an invitation to be questioned by the police. But of course, if you are not guilty of anything and you actually want to help the police to solve a crime, ay pwede ka namang magpunta to give information. Or kung talagang wala kang impormasyon, sabihin mo na lang na, I know nothing. Kung talagang kinakabahan kayo, diba? A lot of people takot na magpunta sa presinto. The best advice is magdala kayo ng, huwag kayong pumunta mag-isa. Yung person of interest, pag merong ebidensya laban sa kanya, reasonable belief or probable cause na siya ang gumawa ng krimen, nagiging suspect. Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat ni Ko dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Ko mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara.
at karagdagang 30 million ang ipinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Ko at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Kaugnay ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano na walang blanket immunity si Bernardo. Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. Inendorso ng Justice Department sa Ombudsman ang 3 reklamong malversation na laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay sa maanomalya umanong flood control project sa Bulacan. Tumanggi ang tagapagsalita ng kagawaran na idetalye kung ano ang rekomendasyon ng kanilang prosecutors pero susuriin niya ng Ombudsman ang findings ng mga ito. At kapag may nakitang sapat na ebidensya, ay saka magsasampa ang Ombudsman ng kaso laban kay Villanueva sa Sandigan Bayan. Sa isang text message, sinabi ng abogado ni Villanueva na hindi pa sila naabisuhan kaugnay rito kaya vine-verify pa nila ito. Iniatras ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang apela na humihingi ng disqualification ng mga abogado ng mga biktima ng drug war. Matatanda ang tinanggihan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng depensa na i-disqualify sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres dahil sa conflict of interest. Hindi raw kasi ito na ipakita ng depensa. Inapelaan ng depensa ang desisyon. Pero sa pagbawi nito ngayon, sinabing maaari pa rin daw silang gumawa ng hakbang sa hinaharap para ungkatin ang issue laban sa 2 abogadong common legal representatives ng mga biktima. Media conference pa lang, nag-shine agad ang galing at talento ng cast ng pinakabagong Kapuso Afternoon musical drama na Born to Shine. May pa-special preview rin ang mga bida sa musikang itatampok sa serye. Makichika kay Aubrey Carampel. Mini concert ang atake ng media conference ng newest Kapuso Afternoon Prime series na Born to Shine. Si Zephanie na gumaganap as Jenny Sikat, kinanta ang original theme song ng serye. Nag-perform din siya with Yumi, o ang P-pop group na ipakikilala sa musical drama series kasama sina Olive May, Naya Ambi, Mitzi Josh at Gea Mesha. Pati na ang grupong Nexi, the other P-pop group na mapapanood din sa series with Olive May, Chloe Redondo, Angelica Santiago, and Alia de Gracia. Kumanta rin ng original song si Michael Sager. Ang ilan daw sa mga kantang yan ay parte ng original soundtrack ng show at soon ay kanilang i-release. Nostalgia naman ang hatid ng mga OG diva ng 80s and 90s na inawit naman ang kanilang OPM hits. Si Tina Panel, Manilyn Reynes, Rosel Nava, at Vina Morales. May mga songs talaga kaming i-release dun sa mismong show. I-release din po namin to sa mga kapuso natin. So abangan nila yung buong album na yan. Natuwa po ako na ganun yung concept kasi it really relates sa story ng show na to. Tiyak daw na magbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan, lalo na sa pag-abot ng mga pangarap
ang kwento ng Born to Shine. Balik-tambalan din ito ni Zephanie at Michael. Kasama rin ang ilang OGs at veteran stars gaya ni Tessie Tomas at Smokey Manaloto. Kasama rin sa serye sina Megs Cuaderno at Cheryl Cruz. All of the cast talaga, they're iconic, mga legends yan in OPM. And pag ganyan kasi nakasama ko, I just listen, I watch them, I really want to learn from them. Magsisimula na ang Born to Shine sa March 23 na mapapanood mula Lunes hanggang Sabado, 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At tutukan, sanggol sa India, naipit ang kamay sa pinto ng elevator. At mga Chinong nag-iimbak umano ng mga toxic waste mula sa mga baterya ng mga sasakyan at e-bike sa San Simon, Pampanga, arestado. Walang petidang pagtutok dito lang sa 24 oras. Mga balitang hindi mo na kailangang hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita, kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast Balita na pwede mong dalhin Kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Mga pinakabago unang balita ngayon. 26 years nang una sa balita. Yung nawala ng tirahan talaga pong tinangay. Halos wala Sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Hiring ni dating Pangulong Rodrigo. Tuloy ang pagbabantay ng GMA Integrated News. Ganito pa rin po kalaki yung apoy na tumututok sa Naroon kami kung nasaan ang balita. Anomalyang flood control project. gawa ng pag-water cannon sa atin. Unang balita sa unang hirit. Ito lang yung naging na-maintain na hanggang ngayon. Kasi yung ibang mga bahay na renovate na Iba na modern na siya. Ito pa rin ang original? Opo. Na bakod? Yung Opo. bato? Opo. So hindi lang to bato, coral? Corals po. Kita naman po yun. Oo. So halo-halo, no? Opo. Tapos yung kogon, syempre yung kogon pinapalitan yan. Opo. Pinapalitan po yan. Tuwing kailan? Pagka medyo makapal yung palit niyan, umaabot ng 30 years. 30 years? Opo. Pero ito, Oh my. hindi na siya ganun kakapal eh. Pinalitan lang to ng 2023. Ano yung gusto nyong malaman ng mga kabataan ng Batanes tungkol sa mga bahay na to? Kung gaano kahalaga, tsaka yung katibay ng mga ano dati. Kasi ngayon na puro na disemento. Eh ngayon, yung yari sa mga corals, makita pa nila na mas matibay siya. Parang dyan nanggaling yung resiliency ng taga Batanes. Pag yung may bagyong malalakas, pag nasa loob ka, tas sarado lahat, hindi mo ramdam yung malakas na hangin. Pero pag lindol, delikado na. Pag malakas na siguro, pero kung mga lang, hindi siya ganun hindi mo siya ramdam. Dito sa sulok na to ay mga litrato ng mga ninuno ni Ate Lani, ni Lani Estrella Vaso, yung caretaker dito, ang miyembro ng pamilya na nangangasiwa. At kasama dito ay ito, yung mga tita niya, yung mga tito niya. At wala nang gumagamit at talagang pang-display na lang itong bahay na to. Dahil pati yung pamilya ay nakatira na rin sa mga tinatawag na modern houses na may semento at iba na yung mga material, no? So, kumbaga, parang naging museum piece na lang ito.
habang sila'y naghihintay, mas maganda po sigurong i-explore ng ating mga kababayan ang Pilipinas. Balita naman po sa labas ng bansa. Sa India, nahulikam ang makabigil hiningang eksena sa loob ng isang elevator kung saan aksidenteng naipit ang kamay ng isang sanggol. Sa kuha po ng CCTV mula sa isang residential building sa Pune, Maharashtra, makikita ang ilang sakay ng elevator. Pagbukas nito, mapapansin ng babaeng nakaitim malapit sa pinto na naipit na pala ang isang kamay ng karga niyang sanggol. Tumulong ang iba pang sakay ng elevator at kanya-kanyang paraan para maalis ang kamay ng bata mula sa pagkakaipit. Sumaklolo rin ang ilang residente sa gusali. At matapos ang nasa 2 minuto, tagumpay itong nahila at natanggal sa pagkakaipit. Ayon po sa mga residente, ligtas at walang tinamong serious injuries ang sanggol. Mga kapuso, arestado ang 7 Chinong nag-iimbak ng mga toxic waste mula sa mga baterya ng mga sasakyan at e-bike sa San Simon, Pampanga. Bukod sa nakalalason, masama rin ang mga ito sa kalikasan. Narito ang aking pagtutok. Patong-patong na reklamo ang nakarating sa PNP CIDG, kaya sinalakay ang mga warehouse na ito sa San Simon, Pampanga. Ang tumambad sa mga operatiba. May nangyayari nga na illegal na pagtutunaw ng mga baterya rito. Matataas ang pader, may gate, at sa katotohanan nga may may gwardiya pa. So hindi basta-basta nakakapasok ang ating mga operatiba. Hindi bababa sa 15 million pesos na halaga ng mga baterya ng kotse at mga e-bike ang na-recover sa raid. Dinampot naman ang inabutang 7 Chinese, kabilang ang umano'y promotor ng iligal na operasyon. Nakipag-coordinate na po tayo sa Bureau of Immigration para malaman natin kung anong status. Sa investigasyon, yung chemical element na lead ang pinuntirya ng grupo sa mga baterya na kanila rin daw mabilis na naibebenta. Lubhang delikado dahil bukod sa posibleng maging sanhi ng pagsabog o sunog, may masama rin itong epekto sa kalusugan ng tao pati sa kalikasan. Walang komento ang mga dinakip na maharap sa kasong paglabag sa Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Balik paaralan na, pero minomonitor pa rin ang mga batang nasagip mula sa recruitment para sa umano'y planong paghahasik ng karahasan sa kanilang paaralan. Nakakabahala pa ang nakuha sa kanilang t-shirt na may mensaheng No Lives Matter. Nakatutok si June Veneracion. Inilagay na sa pangangalaga ng mga social worker ang mga kabataang nagplanong umatake at maghasik ng karahasan sa kanilang paaralan sa Laguna. Latag na umano ang plano ng grupo pero nadiskaril ito nang mamonitor ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang usapan online ng 7 magkakaeskwelang puro edad 15. Na-rescue sila bago pa maisagawa ang marahas na plano na balak ikasan nitong Pebrero. Kabilang sa mga nakuha sa kanila ang mga t-shirt na may mga tatak gaya ng No Lives Matter at Natural Selection. Ang kulang na lang sa kanila, weapons. So that's why kung ito ay nagkaroon sila ng opportunity, so might be, kung di natin naunahan, posibleng mangyari ang kanilang mga plano. Base sa investigasyon ng ACG, naging babad sa mga virtual games ang mga estudyante. Nakapasok sa gaming platform ang isang hindi pa nakikilalang individual na nag-expose umano sa mga kabataan sa mga marahas na content. Meron naman na pinapanood nila yung mga violent personalities, isang mga sikat na mga mass murderer, mga involved sa mga karumal-dumal na krimen. Pag ito ay palagi mong pinapanood, ma-influensyan ka. So pag na-indoktrinahan ka, isinailalim sila sa counseling at psychosocial support para maiwasan ang panganib ng radicalization. Sabi ng ACG,
Pumapasok na ulit ang mga bata, pero kailangan pa rin ang monitoring. Apela ng mga otoridad sa mga magulang, bantayang mabuti ang mga anak para maiwasan ang mga masamang impluensya online. According to the reports, yung iba ay from na broken family. So walang nagbabantay siguro sa kanilang bahay o napapabayaan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, walang bagyo pero may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa gaya ng naranasan kanina sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may kalat-kalat na ulan na sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon Province. Posibleng magpatuloy yan sa hapon pero meron na rin sa ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at Mindoro Provinces. May tsansa ring ulanin ang ilang lugar sa Aklan, Samar at Leyte Provinces, Davao Oriental, Surigao del Norte at Zamboanga del Norte. Sa Metro Manila, hindi rin iaalis ang posibilidad ng may hinang ulan katulad ng naranasan kaninang tanghali sa ilang lungsod. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin ang patuloy na makakaapekto sa bansa pero kumpara nitong mga kalipas na araw, umaabot na lamang yan sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng unti-unti na rin niyang humina sa mga susunod na araw. Tutukan! Huling bugso ng amihan. Sinusulit ng ilan sa Tagaytay. At namuong paikot-ikot na hangin sa Arakan sa Cotabato, isa nga bang ipo-ipo o buhawi, Kuya Kim? Ano na? Dito lang sa 24 Oras. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA Integrated News live stream. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para sa taong bayang gutom sa balita, bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel at Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita.
Naka one-on-one na ng NBI ang 18 nagpakilalang dating sundalo na inutusan umanong maghatid ng male-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Kabilang sa mga hinimay ang laman ng kanilang joint affidavit. At nakatutok si John Consulta. Muling nagpunta sa National Bureau of Investigation si Atty. Levy Baligod at ang nagpakilalang 18 dating Marines. Kaugnay ito ng investigasyon sa kanilang mga aligasyon, kabilang na ang mga umunang utos ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na maghatid ng mga maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atty. Levy Baligod, pumayag siya sa one-on-one interview ng NBI sa mga 18 Marines. May dala rin daw silang mga litrato ng identification cards na magpapatunay ng kanilang pagkatrabaho para kay Ko. Ang hiningi sa amin ng NBI, yung contract of employment, no? Mga screenshot ng mga chats nila, yung original ng mga pictures, and so many others, no? So, yun ang pag-uusapan namin ngayon. Dagdag pa ni Baligod, ilan sa mga sundalo, personal daw na naghatid ng maletang may lamang pera sa ilang personalidad. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, naghiwa-hiwalay na ang 18 Marines at sumama sa mga NBI agents mula sa 3 dibisyon para sa pagtatanong. Ayon sa aming source, umikot ang pagtatanong sa laman ng joint affidavit. Hinimay ang kada paragraph at inalam kung may partisipasyon ang kada dating sundalo sa isinasaad sa joint affidavit. Ikinalugod naman ni NBI Director Melvin Matibag ang pagpayag na ng 18 Marines na sumalang sa one-on-one interview sa mga ahente ng NBI. It will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon bang ibang pag-uusap, and will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. At ito, pwede namin ito, isusumitin namin sa Office of the Ombudsman. Matapos ang mahigit 7 oras, natapos din ang pagbibigay ng pahayag ng 18 Marines sa NBI. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila, pero hindi pa kami natapos, no? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inaasahang mararatify ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para suspendihin o bawasan ang oil excise tax. Isang provision lang ang pagkakaiba ng bersyon nila sa bersyon ng Kamara ayon sa Senate President. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas inaasahang raratifikahan ng Senado ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Senate President Tito Soto, isang probisyon lang ang pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara. We can ask the House for a paper bycam. We can ask the House to adopt the Senate version, or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations natin. Sa panukala, papayagan ang tapyas o suspensyon sa oil excise tax kung isang buwan ang nasa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude oil. Pero ang gusto sana ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, gawing 2 linggo na lang ang paghihintay. Kailangan ma-implement agad yung suspension ng excise tax para maramdaman ka agad, immediate. Hindi yung 1 month, kasi gano'n, magtitiis pa yung kababayan natin. Tila hindi rin aniya sulit ang 20 pesos kada litrong maximum na mababawas sa presyo ng langis kung matapyas ang excise tax.
kumpara sa 136 billion pesos na mawawalang koleksyon ng gobyerno ngayong taon kung matuloy yan. Mas pabor siyang ayudahan na lang ang mga apektado kaysa bawas tax na posible ani ang mga kumpanya lang ang makinabang. Subsidy doon sa talagang nangangailangan. Kasi baka mamaya mag-subsidize tayo, ang masasubsidize mo ay malalaking corporation. Duda naman si Senador Amy Marcos na bababa ang presyo ng gasolina, krudo at LPG pag inalis ang excise tax. Ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila i-pass on sa atin yung discount. Kumbaga, naka-discount sila diyan. Baka naman mas mainam na yung VAT na lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sinusulit na ng ilan ng aircon weather o yung huling bugso ng amihan. Lalo't ayon sa Pag-asa, posibleng hanggang ngayong Marso na lamang yan magpaparamdam. Kabilang sa mga dinarayo ang Tagaytay City. Nakatutok doon live, si Mariz Umali. Mariz! Emil, hindi na kasing ginaw ng inaasahan pero tamang lamig pa rin ang mararamdaman dito sa Tagaytay City na hinabol na maraming mga turista bago pumasok ang panahon ng tag-init. Kulang-kulang 3 oras ang ibinyahe ng Zumba Group ni Zin Chumak mula Bulacan para ma-enjoy ang lamig ng Tagaytay. Nag-enjoy naman po kami sa tanawin saka sa weather. Hindi kasing lamig sa Japan pero tama lang ang timpla ng simoy rito ayon sa mga nakilala kong Japinoy. Masarap, malamig. Sakto. It's good, very good. Tama lang. At dahil maginaw, pang K-drama ang eksena sa Korean temple na ito sa katabing bayan ng Silang Cavite. Pwedeng mag-picnic, picture-taking at meditate. Korean feels but make it free dahil walang entrance fee. Hashtag touchdown Korea nga yung sinasabi ng mga tao. Gusto mo yung lamig, pero at the same time gusto mo rin yung katahimikan. This is the perfect place para bisitahin. Dito naman umaura ang mga senior citizen mula Cabuyao, Laguna. Suot ang mga nirentahang hanbok na Korean traditional dress. That experience, kunwari nasa Korea kami. Malamig, parang kala mo December pa, pero summer na. Tamang-tama rin dahil Kwaresma na, kaya ang grupong ito ng mga Handmaids of the Lord piniling mag-Stations of the Cross habang malamig pa raw ang panahon. Kahit aarawan, okay lang kasi may hangin naman. Karaniwan namang maginaw sa Baguio City pero ibang lamig ngayong may pahabol pang bugso ang amihan. Kaya ang mga estudyante ng Benguet State University halos lahat naka-jacket na sa labas at loob man ng silid-aralan. Kailangan magsuot ng makapal na jacket po. Ayon sa Pag-asa, nasa 12.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa City of Pines. Malamig na malamig ako, lalo na kanina umaga. Mas malamig pa rin sa katabing bayan ng La Trinidad, kung saan bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura bago mag-alas 8 ng umaga. Ang malakas na ihip ng amihan, literal na naobserbahan sa mga sakahan sa Kasiguran, Aurora. Kabilang din yan sa mga lugar na nakapagtala ng mababang temperatura ngayong araw na umabot sa 19.8 degrees Celsius. Bahagyang malamig na panahon din ang naranasan sa Basco, Batanes, Malaybalay, Bukidnon at Tanay, Rizal. Pero hanggang kailan nga ba natin may enjoy ang lamig ng amihan? Posible naman na magtapos ito bago po matapos ang buwan ng Marso. So likely is either the last week of March ay mag-declare na po tayo ng end of the amihan season dito sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, masasabing normal pa naman na kahit Marso na ay ramdam pa rin ang amihan. Normally naman kung titingnan po natin yung mga historical data natin, ang amihan po natin sa either month of February or month of March nagte-terminate. In the case of the current amihan kasi, ito nga, halos sa mid-March na tayo, may bugso pa rin. So likely, baka sa last week ng March magsimula yung gradual dry season, yung talagang patungo na tayo sa mainit at malinsangan po na panahon. Emil, ayon sa Pag-asa, samantalahin na ang kasalukuyang preskong panahon para sa mga outdoor activities gaya ng paglalakad at pag-ehersisyo. Malaki raw ang posibilidad na sa huling linggo ng Marso ay ideklara na ang pagtatapos ng amihan season sa bansa at unti-unti na raw papasok ang dry season o panahon ng tag-init. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Mahigit 400 volcanic earthquakes o pagyanig ang naitala sa Bulkang Mayon sa Albay. Iba pa yan sa halos 400 rockfall event o pagdaos-dos ng mga bato at 3 insidente ng pagdaloy ng uson sa nakalipas na 24 oras.
Nagpapatuloy rin ang panandaliang lava fountaining at pagsingaw na aabot sa 700 metro ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, nananatili ang pamamaga ng bulkan at pagkakaroon ng crater glow o yung banaag. Alert level 3 pa rin ang nakataas kaya bawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa Mayon Observatory Station, sa ngayon ay mababa pa ang posibilidad ng mas malaki at mapaminsalang pagsabog pero nagbabala sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan na maaaring magdulot ng moderate explosions. Hindi na maitago ni Sofia Pablo at Alan Ansaya ang excitement sa pagpapalabas ng pelikula nilang Huwag Kang Titingin sa mga sinehan. Pero bago yan, susulitin muna ng dalawa ang Holy Week break para makapagpahinga. Ang kanilang plans, isi-chika ni Nelson Canlas. Ma'am Celine. Kakaibang excitement ang nararamdaman ni Alan Ansay na malapit nang maipalabas ang first movie niya na GMA Pictures and Mentor Productions na Huwag Kang Titingin. Ibinuhos niya raw ang matinding effort dito at lahat ng natutunan niya sa pag-arte sa mga seryeng nagawa niya in the past. Kailangan ko din talaga mag-serious at i-push. At ayun nga, medyo nanibago kasi iba pala talaga yung movie nga. Yung kinikwento mo before na yung mga eksena sa movie, iba talaga kailangan perfect, kailangan magawa mo na maayos unlike sa mga serye. Hindi man siya first film, natupad naman ang pangarap ni Sofia Pablo na gumanap sa genre na dating pinapanood niya lang. One for the books daw para sa kanya ang pagkasali niya sa pelikula. Actually, nung nanonood nga po ako ng trailer, parang sobrang nakaka-proud kasi pangarap ko lang yun nung bata ako na makapaggawa ng horror na Pinoy film. Tapos eto na, andyan na yung trailer, ipapalabas na siya in cinemas. Kaya I'm really praying na panoorin siya ng mga tao kasi pinaghirapan talaga namin siyang lahat. Holy Week na in 2 weeks time and time to relax na rin para kina Sofia at Allen. Si Sophie, itutuloy ang K-Drama Land Vacay na matagal na niyang plano. Holy Week plans, ako actually Holy Week and birthday plans ko na rin since magkadikit lang, mag-Korea talaga. Kasi parang second week ko pa lang ata sa bahay ni Kuya, ginawa ko na talaga na gusto ko mag-Korea for vacation. Si Allen naman, balik probinsya to be with his family. Pagkakataon din daw ito to reconnect and reflect. Ako naman ang trip ko ngayon is mag-drive pa Bicol. Siyempre, celebrate with the family. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Napasigaw ang mga residente ng Arakan, Cotabato nang sa labas ng kanilang pamilihang bayan. May nabuong ipo-ipo. Itong tagpong na huli cam sa labas ng pamilihang bayan ng Arakan sa Cotabato nitong linggo ng umaga. Biglang lumakas ang hangin at naging ipo-ipo. Ang video kuha ni Angelica. Around 1:51 PM po, bigla pong lumakas yung hangin. Nakita ko po yung mga alikabok na parang unti-unting bumubuo. After mga 15 seconds, nabuo na po yung malaking ipo-ipo. Uy, untata na intawon. Natakot po talaga kasi katapat po ng tindahan namin. Makalipas ang ilang segundo, unti-unti itong humina. Pero bigla itong lumakas. Uy, grabe. Lord. Hanggang sa Unti-unting lumusaw na po. Thank God for wala po damage. Pero isa nga bang ipo-ipo o buhawi ang nabuusan ng videohan sa Arakan? Kuya Kim! Ano na? Ayon sa Pag-asa, ang nabidyohan sa labas ng Arakan Public Market, mukhang mga buhawi ay hindi pa nabuhawi. Ang tawag sa mga ito ay dust devils. Kumpara sa mga buhawi, hindi gaano kalakas sa mga dust devils. Mas maliit din ang mga ito. Karamihan ng mga dust devil, ilang metro lang ang taas. Pero may ilang dust devil na mahigit 1 kilometro ang taas at halos 10 hanggang 100 meters ang lapad. Nabubuo mga ito sa may init na lugar kagaya ng disyerto o malalawak na bukid. Pwede rin sa mga sementadong lugar na sobrang init. Kapag mainit yung hangin, aakyat po yan pataas. Yung tinatawag natin na updraft. Kapag nagsimulang umikot, kapag lumiliit yung vortex, mas bibilis yung ikot niya. At dyan din hihila ng hangin at mas lalaki yung structure niya. At first, hindi pa siya ganun ka-visible, pero pag nag-gather na yan ng mga alikabok tulad dun sa video natin, ay mas makikita na natin siya. Ang dust devil ay kadalasan tumatagal lang ng ilang segundo hanggang ilang minuto bago maglaho.
Kahit sila'y maliliit, maaari din liparin ang mga buhangin, bato o basura. Minsan nakakasira din sila ng tolda, kaya di nalang tumbahin ang mga magagaang na bagay. Kung sakali makakita tayo ng dust devil, iwasan natin ang mga ito agad magtago sa loob ng bahay o ng gusali. Ano yung dapat natin gawin? Wala naman itong further harm na madudulot sa atin. Ang pwede lang ay mapuwing tayo. O kaya kapag may lumilipad na mga maliliit na papel na pwedeng kapag tumama sa atin ay masugat tayo. So, lumayo lang tayo ng konti dito. Pero alam niyo ba na hindi lang sa ating planeta nabubuo ang mga dust devil? Ang pinakamalaking dust devil sa ating solar system, nabuo at naitala sa ating kapitbahay na Mars. Ang taas nito, tinatayang nasa 20 kilometers. Naobserbahan ang naturang dust devil noong March 2012 ng high-rise o high-resolution imaging science experiment camera ng Mars Reconnaissance Orbiter ng NASA. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, ang reward ni Caprice Cayetano sa sarili pagkatapos ng kanyang PBB journey. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Dahil local news matters, dapat updated ka. GMA Regional TV will keep you updated with the latest news sa buong bansa tuwing hapon sa mga local regional newscasts and all the time, anytime online sa www.gmaregionaltv.com at iba pa naming social media pages. Pati na rin sa Regional TV News sa Balitang Hali. Hatid ng mas pinalakas na puwersa ng GMA Integrated News at ng inyong GMA Regional TV. Noon, ang inuuna nilang gawin is i-construct is kusina. Yun ang inuuna? Opo. Bakit? Siyempre, paglutuan, pwede ka namang matulog dito. Okay, so parang all-in-one, pwede kang matulog dito. Kumain, dinner ng sala. Opo. Mas gusto niyo bang tumira sa ganitong bahay o doon sa mga ibang klaseng bahay? Pwede naman akong kung tumira sa itong bagong ano. Ako kasi nung naiwan akong mag-isa, matibay pa itong dalawa, alam na iwanan ko sinong at saka sirain. Kaya naiwan ako dito, lalo na ngayon. Madalang na yung native house sa Batanes. Para mayroon pang makita yung bagong generation na ano nila ay yung bahay ng mga lolo nila noon. Bakit mahalaga yon para sa inyo? Dapat malaman natin yung kung saan tayo galing. Saka para maano nila yung buhay ng mga lolo, ninuno natin. Ako, hindi ako masyadong natatakot sa hangin kung bumabagyo kasi wala pang nabuwal ng bagyo na ganitong bahay sa Batanes. Minsan kung hindi nakatali ng mabuti sa labas, mayroong natatanggal na kugon, pero pwede mo namang siksikan yan. Pero ang kinatatakutan ko is yung alon kung bumagyo dahil 4 times na siyang pumasok dito? Opo. Delikado na yung tsunami? Opo. Wala pang tsunami? Yung dalawang na-announce na tsunami, lahat ng tao pumunta sa bundok dyan at sa bundok dito. Pero hindi na nakarating dito. Yung Japan nung 20, yan? Hindi umabot? Hindi. Biglang nagkagulo sa gitna ng isang basketball game sa Cabanatuan sa Isabela.
Nagsimula ang away nang sikuhin ng manlalaro ang nasa kabilang koponan, dahilan para matumba ito. Gumanti ang player at itinulak ang naniko sa kanya. Sinubukang mamagitan ng mga referee pero nakisali rin ang iba, parang manglalaro sa naturang gulo. Gayunman, naawat din sila kalaunan at nagpatuloy ang laban. Wala ring naitalang nasaktan sa insidente at wala na rin daw nagsampa ng reklamo mula sa nagkaawayan na koponan. Binatikos ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang pamumuno ni House Speaker Bogie D tungkol sa paglalabas ng pondo para sa kanilang mga distrito. Inihalimbawa ni Puno ang pondo para sa public works projects na hanggang ngayon, anya, ay naka-for later release pa. Kaya wala anyang pondo para ma-bid out ang mga proyekto at dahil dito, kinokonsidera raw ng kanilang National Unity Party na kumalas sa mayorya. Si Puno ang chairman ng NUP, tinatayang 40 sa mahigit 300 kongresista ang miyembro ng partido. Gayunman, handa naman silang makipag-usap kina D kung mayroong solusyon. Sagot dyan ni D, handa rin siyang makipagdialogo sa mga kongresista. Nakasalalay anya ang lakas ng Kamara sa kanilang kakayahang mag-usap at magtulungan sa kabila ng magkakaibang pananaw. Natangayan ng tip box at speaker ang isang tindahan sa Antipolo, Rizal na 2 beses nilooban. Ang ikalabang nahulikam na nagnakaw sa tindahan, menor de edad at posibleng kakilala umano ang unang suspect. Nakatutok si EJ Gomez. Umakyat sa bakod ng isang kainan sa Barangay de la Paz, Antipolo City ang isang lalaki madaling araw nitong Sabado. Naglakad siya sa may counter. Hinawakan ng tip box at kinapas sa ilalim. Nang hindi niya ito nakuha, yumuko siya sa may gilid at tinangay ang isang speaker. Umakyat muli siya ng bakod. Sa katumakas, bitbitang ninakaw na item. Ayon kay Ana, may-ari ng tindahan, kasasara lang nila ng looban ang kanilang tindahan. 2:00 po ang sarado namin, tapos nangyari siya 2:18. May tao pa sa loob, gising pa yung mga tao, tapos inakyat niya na kami dito. Umaga na raw nang malaman nilang nawawala na ang kanilang speaker na pinapatugtog daw nila sa tuwing magbubukas ng kainan. Nung nakita ko yung muka, nung sumunod na araw, doon ko siya na-realize. After ko mag-deliver that night, nakita ko siya doon sa kanto bago ko mag-park ng motor. So, doon ko na-realize na, okay siya yun. Nag-iintay lang siya na magsara kami bago niya kami akyatin. 2 araw makalipas, tanghali nitong Lunes, pinasok muli ang kanilang kainan ng isa namang batang lalaki. Sa bakod din siya umakyat. Hinawakan niya ang tip box, sumampa siya sa upuan at pilit na tinatanggal ang tip box na nakascrew hanggang sa mabaklas niya. Sa katumakas ang batang lalaki. Siguro mga nasa 7 pa yata yung bata na yun. At tingin ko kasama rin nung unang umakyat sa amin. Kasi yung tip box na yun, yun din yung unang kinukuha nung unang magnanakaw na hindi niya nakuha kasi nakascrew. Ayon sa barangay, posibleng dayo at magkakilala ang lalaki at ang bata. Parang hindi po taga rito, first time ko po nakita yon. First time din pong makita ng aming mga tanod. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa dalawa. Doon sa mga nagnakaw dito sa Silawis, kung sa sino man kayo, mas magandang sumuko na lang kayo sa kapulisan. Nandito naman din po ang barangay at sa magulang na rin po ng minor de edad. Nandito po ang Barangay de la Paz para po kayo ay mabigyan ng counseling, lalo na po yung bata. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Sumuko na ang rider na nagpatakbo ng motorsiklong sangkot sa pagpaslang sa dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Sumuko siya kasunod ng ultimatum at alok na pabuya ng alkalde. Ayon sa investigasyon ng pulisya, kasama rin ang suspect sa riding in tandem group na sangkot umano sa serye ng robbery hold-up sa Metro Manila. Bagaman hindi yan itinanggi ng suspect, iginiit niyang wala siyang alam sa plano ng kasama na patayin ang biktima. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa iba pa niyang kasabwat.
One goal at a time. Yan ang mantra ni PBB Celebrity Collab 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano na blessed and grateful dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Recent purchase niya ang dream car na bunga ng hard work at suporta ng mga tagahanga. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos magpakinig sa isang TikTok video, sumalang naman sa kwelang This or That Challenge si PBB Kapuso Big Winner, Caprice Cayetano at second big placer Heath Hornales. Tila maraming ang similarities ang Cap-Heath. Hey! Movie! Alright! Okay. No sleep. Pero si Caprice, tawang-tawa sa dahilan ni Heath kung bakit nito pinili ang beach. I picked the beach because I want to go swimming and I want to see the fish underwater, hammer sa snorkel. Bukod kay Heath, nakabanding na rin ni Caprice ang kanyang mga ex-housemates. Malaki raw talaga ang naging pagbabago sa buhay ni Caprice mula nang manalo sa reality show. Kung dati sa immediate family niya lang nararamdaman ang labis na suporta, ngayon pati sa milyon-milyong tagahanga. Kabilang si Caprice sa mga dumalo sa star-studded Sparkle on Stronger Together event. Ang nagbago po after ng PBB ay mas lumaki po yung pamilya ko dahil yung mga fans po, tinuturing ko po silang pamilya. Kaya masasabi ko po na lumaki po yung family ko. At nakakatuwa po kasi kapag umaalis po kami mga housemates, nakikita po namin sila, mga guestings po, nandun po sila ang aga-aga. Kaya maraming salamat po sa inyong mga effort. Tinupad din ni Caprice ang kanyang pangarap na makabili ng sariling sasakyan. Isang milestone ito dahil nagbunga ang kanyang efforts sa nakaraan. Masaya po ako na nakabili na po ako ng car para magagamit ko rin po sa taping. At yung family ko din po, may sasakay ko din po sa car na yun. Kaya masaya po ako dahil naging reward ko din po yun para sa sarili ko. Babawi naman daw si Cap sa kanyang family this Holy Week. Sama-sama raw sila sa Semana Santa para i-enjoy ang togetherness na nawala sa kanila habang nasa loob siya ng bahay ni Kuya. Kasama ko po yung family ko out of town or out of the country po sana. This Holy Week po, gusto po sana namin ng family ko mag-Bangkok. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky. Thanks, Iya. Sa Iloilo, nasawi ang isang lalaking 19 anyos nang masunog ang isang truck. Natutulog sa upuan sa harapan ang biktima ng mangyaring insidente. Ayon sa driver ng truck, nakaligtas ang dalawa pa nilang kasama na natutulog sa likurang bahagi ng sasakyan. Hindi raw nila alam na nasa harap ang biktima. Bago raw ang insidente, inutusan ng driver ang biktima na bumili ng sigarilyo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga iniimbestigahan nila ay kung sumiklab ang sunog dahil sa sigarilyo o kung nagkaroon ba ng electrical problem. Inaalam din nila kung nagkaroon ba ng foul play. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima. May ilang linggo pa bago ang Semana Santa, pero tila nagpepenitensya na ang maraming Pilipino dahil sa mega oil price. Una na sa mga tila nagpasa ng cruise ang mga tsuper dahil nakakaltasan ang naiuwing pera para sa pamilya. Ang kanilang panawagan, kinuwento nila kay Jonathan Andal. Sa taas na ng presyo, hindi na kumasya ang 3-digit na presyo ng diesel ngayong araw. Sa Digital Price Board ng gasolinahang ito, mano-mano na ang ginawang paglalagay ng presyo. Sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa Metro Manila na lumagpas sa 100 piso ang kada litro ng diesel. Ang presyong yan, ngayon lang daw naranasan ng tsuper na si Elmer na 3 dekada ng jeepney driver. Ibig kumita sana ako ng mga 700 ngayon, 300 na lang nauwi ko. 2 na lang ako kumakain eh. Sa umaga la sa kagabi na lang eh. Mamirinda na lang ako sa tanghali. Kasi kung kainan pa nimo, wala na. Kasi mahalang bili na talaga pag kumain ka eh.
Lagpas 1,500 pesos daw ang nalikom ni Elmer sa kalahating araw na pamamasada. Kalahating araw lang dahil dalawa raw silang tsuper ang nagre-relyebo sa pasada sa iisang jeep kada araw. Tig 450 pesos sila ng boundary. Lagpas 800 pesos daw ang nagastos niya sa diesel sa 3 ikot niya kanina sa rutang Project 2 at 3 at Welcome Rotonda. Kaya ang malinis na nauwi niya, 300 pesos na lang. Pagkakasyahin niya pa ito sa pagkain niya at sa ipadadalang sustento sa Angono, Rizal para sa misis at sa isang anak na nasa kolehiyo. Sabi ko, magtipid-tipid ka lang muna, anak. Hindi nga ako nagpadala ngayong linggo kasi siyempre, minsan 300 lang sinusobra ko. Sabi ko, hindi lang ako magpadala, ipunin ko lang muna bago ko ipadala. Sa jeep na lang din daw natutulog si Elmer habang nasa Quezon City dahil nanghihinayang sa pamasahe kung uuwi pa sa Rizal. Ang plano ngayon ni Elmer, pakiusapan ng kanilang operator na bawasan naman ang boundary nila. Kasi yung boundary namin 900 talaga. Kahit 700 na lang, yung 200 para idagdag na lang sa diesel. Ang tugon ngayon ng gobyerno, ayuda o fuel subsidy na tigli 5,000 piso kada driver ng PUV o public utility vehicle. Pero hindi raw yan ang pinakakailangan ngayon ng mga kagaya ni Elmer. Kahit ibalik na lang sana sa 50 yung diesel, kahit wala na kaming ayuda. Kasi yung 5,000, wali-wala lang yun. Sa araw-araw naming gabi-biyay. Batid ni Elmer na ang giyera sa gitnang silangan ang dahilan ng pagtaas ngayon ng presyo ng krudo. Ang hindi lang daw niya lubos sa kalain, ang bakbakan ng mga higanteng bansa sa mga maliliit sa lipunan tatama. Higit kailanman, ngayon daw nila pinakakailangan ang tulong ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Buti na lang si Tita parang propeta. Bago pa man sumiklab itong oil price hike, nag-hybrid na si Tita ng sasakyan. Galing na. Hindi ako. Kamusta ba mga performance po? Nang hybrid nyo, ika ni Miss Vicky. Ay, yung iyo. Malaki ba ang katipiran, Tita? Ay, yung iyo. Sa ikaw muna, Motor si Emil. Hindi apektado yan. Hindi pa. Hindi, teka muna. Sayang oras natin. Aha. Dapat tayong mga mamamayan, maintindihan natin ang nangyayari. Na ito'y nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa inyong mga driver, hindi lang sa mga magsasaka, sa lahat. Tayo, sasama ko na sa atin. Iba-iba lang ang intensity o iba-iba lang ang level. Pero lahat nagdudusa. Dapat sama-sama tayong nagtutulungan. Diba? Kasi walang mangyayari kung wala ka nang inasikaso, kundi akin. Paano hindi pwede yun? Tandaan natin, ito yung tawag na, ikaw baka alam mo, Tagalogin mo, yung tinatawag na para bang force majeure. Parang, di ba, yung... Wala tayong control. Walang control. Hindi natin kontrolado, hindi natin gusto. Walang may gusto. Dahil si Trump dyan. lang siguro, pero parang dapat, ganun ang isip natin. Tapos, gagawa tayo ng mga bagay para makatulong ka. Paano ba? Hindi naman kailangan na alam ng buong mundo yung ginagawa mo. Tipirin mo yung kuryente mo sa bahay. Diba? Makikiangkas na lang kami, Tita, sa hybrid nyo. Diba, Emil? Ay, yung iyo. Sira Di ba? pa hybrid, Tita. Yun ang akin. Maganda, tama, Tita. Tama yung sinabi. Tama ba? Oo, tama. Yun, tama. Salamat naman sa inyo at boto kayo sa sinabi ko. Bukas ulit. Yan po mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.